Magandang araw Pilipinas, narito na ating weather update ngayong araw ng Miyerkules, July 29, 2026. Papalapit na ba ang susunod na banta habang mabilis na lumalakas ang bagyong Dolphin sa Pacific Ocean? Isang low pressure area naman ang namataan malapit sa silangan ng Visayas. Ito na ba ang simula ng panibagong yugto ng tag-ulan sa bansa? Alamin natin ang buong detalye. Para lagi kang updated sa panahon, i-like, share and subscribe lang ang ating channel. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, habang tahimik ang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, isang napakalakas na bagyo ang patuloy na binabantayan ng mga international weather agencies na malawak na bahagi ng Pacific Ocean. Ang bagyong may international name na Dolphin ay patuloy na lumalakas at ngayon ay isa na nga itong ganap na typhoon. Ayon sa Japan Meteorological Agency o JMA, taglay na nito ang lakas na hangin na umaabot sa 130 km kada oras habang ang bugso ng hangin ay umaabot na sa 185 km kada oras. Mas mataas pa rito ang pagtataya ng Joint Typhoon Warning Center o JTWC na nagkakategorya na ngayon sa bagyong Dolphin bilang isang Category 3 Major Typhoon na may tinatayang lakas na hangin na aabot sa 185 km kada oras at ang pagbugso ay posibleng umabot sa 230 km kada oras. Ipinapakita nito na napakaganda ng kondisyon ng karagatan sa tinatahak nitong ruta kaya mabilis ang paglakas nito. Mga kababayan, kung ating susuriin ang kasalukuyang sitwasyon, malinaw na ang Typhoon Dolphin ay kumikilos sa bahagi ng Pacific Ocean na may napakainit na temperatura ng dagat. Ang ganitong kondisyon ay nagsisilbing pangunahing fuel ng mga tropical cyclone. Bukod dito, nananatiling mababa ang vertical wind shear o ang hanging pumipigil sa paglakas ng bagyo. Dahil dito, halos walang hadlang upang lalo pa itong lumakas. Batay sa kasalukuyang trend, posible itong umabot sa super typhoon category sa loob lamang ng susunod na 1 hanggang 2 araw kung magpapatuloy ang favorable condition sa karagatan at atmosphere. Ngayon naman ating tingnan ang inaasahang tatahakin ng bagyong Dolphin sa mga susunod na araw. Batay sa kasalukuyang forecast ng mga international weather agencies, magpapatuloy ang bagyo sa hilagang kanlurang direksyon habang nasa malawak na karagatan ng Pacific Ocean. Sa pag-usad nito, inaasahang daraan ito sa silangan ng Japan at maaring lumapit sa Ryukyu Island bago tuluyang kumilos patungo sa pangunahing kalupaan ng Japan. Sa ngayon, napakababa pa rin ng posibilidad na makapasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Ibig sabihin nito mga kababayan, batay sa kasalukuyang datos, walang inaasahang direktang landfall o direktang pagtama ng bagyong Dolphin sa alimang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon ay wala pa itong direktang epekto sa Pilipinas. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na wala na tayong dapat bantayan. Habang lumalakas ang Typhoon Dolphin, inaasahan nitong mas hihigupin ang moist wind mula sa West Philippine Sea. Ito ang isa sa sinyalis na maaring muling lumakas ang southwest monsoon o habagat sa mga susunod na araw. At kapag lumakas ang habagat, mas lumalawak din ang posibilidad ng mga pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Sa madaling salita mga kababayan, hindi ang mismong bagyo ang magpapabaha sa ilang lugar, kundi ang hanging habagat na pinapalakas nito. Ito ang sitwasyon na nararanasan sa bansa sa maraming nagdaang malalakas na bagyo kahit malayo ang kanilang sentro. Kung mangyari ito mga kababayan, maaring makaranas na mas madalas at mas malawak na pag-ulan ang kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas pagsapit ng unang linggo ng Agosto kahit hindi direktang tatama ang bagyo dito sa ating bansa. Bukod sa Typhoon Dolphin, isa pang weather system ang mahigpit ding binabantayan ngayong araw. Kaninang umaga ay namataan ng pag-asa ang isang low pressure area o LPA na nabuo sa layong 310 km silangan ng Burungan City, Eastern Samar. Bagamat hindi pa ito isang bagyo, sapat ang taglay nitong moisture upang magdulot ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng ating bansa. Sa kasalukuyan ay wala pang indikasyon na mabilis itong lalakas bilang isang tropical cyclone. Ngunit dahil malapit ito sa kanlupaan ng Pilipinas, inaasahan itong magiging pangunahing dahilan ng mga pag-ulan sa Eastern Visayas, bahagi ng Bicol Region, Caraga at ilang lugar sa Mindanao ngayong araw. Masusiring binabantayan ng pag-asa ang magiging galaw nito sa mga susunod na oras upang malaman kung may posibilidad itong lumakas o tuluyang humina.
Mga kababayan, dahil dito ang malaking bilang ng mga rain clouds na nagdudulot ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa silangang bahagi ng bansa habang nananatili itong malapit sa Eastern Visayas. Patuloy itong magpapadala ng mga thunderstorm clusters na maaring madulot ng biglaang malalakas na pagbuhos ng ulan. Bagamat hindi pa ito isang tropical cyclone o bagyo, hindi rin ito dapat baliwalain dahil maaari pa rin itong magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na makakaranas ng matagal na pag-ulan nitong mga nagdaang araw. Dahil sa low pressure area, inaasahan ang maulan na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog sa mga sumusunod na lugar. Sa lugar ng Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Catanduanes, Masbate, Albay at Sorsogon. Sa mga lugar na ito, may posibilidad ng katamtaman hanggang minsang malalakas na pag-ulan na maaring magdulot ng localized flooding at landslide lalo na sa mga mabababang lugar at kabundukan. Samantala, ang natitirang bahagi ng Bicol Region ay makakaranas din ng maulan na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan dahil naman sa easterlies. Ang Cagayan Valley, Aurora at Quezon naman ay makakaranas ng mga panakanakang pag-ulan at thunderstorm, habang ang Metro Manila at malaking bahagi ng bansa ay mananatiling bahagyang maulap hanggang maulap na may posibilidad pa rin ng mga localized thunderstorm lalo na sa bandang hapon at gabi. Mga kababayan, kung ating pagsasamahin ang galaw ng dalawang weather system, ngayon makikita nating magkaiba ang kanilang papel. Ang low pressure area ang direktang dahilan ng pag-ulan sa silangan ng ating bansa. Samantala ang Typhoon Dolphin naman ay posibleng maging dahilan naman ng muling paglakas ng habagat sa mga darating na araw. Sa ngayon ay hindi pa ramdam ang buong epekto nito. Ngunit habang lumalakas ang bagyo sa Pacific Ocean, unti-unti rin nating babantayan kung magsisimula ng lumawak ang mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Ito ang isa sa pinakamahalagang development na dapat nating bantayan ngayong linggo. Kaya patuloy po tayong umantabay sa mga susunod na updates. Mga kababayan, sa ngayon, dalawang weather system ang ating binabantayan. Una ay ang low pressure area na siyang direktang nagdadala ng mga pag-ulan sa Eastern Visayas at kalapit na mga lalawigan. Ang ikalawa ay ang Typhoon Dolphin na bagamat napakalayo pa sa ating bansa ay mabilis na lumalakas sa Pacific Ocean. Subalit bilang isang napakalakas na bagyo, maaari nitong baguhin ang sirkulasyon ng hangin sa kanlurang Pasipiko. Kapag lalo itong lumakas sa mga susunod na araw, posible nitong hilahin ang mas maraming moisture mula sa karagatan at ito ang maaring maging dahilan upang muling lumakas ang southwest monsoon o habagat. Kung mangyari ito, maaring makaranas ng mas madalas na pag-ulan. Malawak na pag-ulan ang kanlurang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at ilang bahagi ng Visayas. Sa ngayon ay hindi pa ito ang opisyal na forecast, ngunit isa ito sa mga pangunahing senaryong mahigpit nating binabantayan. Kaya napakahalaga ng patuloy na pagsubaybay, pag-antabay sa bawat pagbabago ng galaw at lakas ng bagyong Dolphin. At dako tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Exodus chapter 14 verse 14. The Lord will fight for you. You need only to be still. Mga kababayan, may pagkakataon sa buhay na parang dumarating ang mga unos ng sunod-sunod tulad ng mga bagyo na hindi natin kayang pigilan. Mayroon ding mga pagsubok na lampas sa ating kakayahan, ngunit ipinapaalala sa atin ng Exodus chapter 14 verse 14 na hindi tayo kailangang mabuhay sa takot. Nang harapin ng mga Israelita ang dagat na pula at ang hukbo ng Ehipto, wala silang nakitang paraan upang makaligtas, ngunit doon ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ang kailangan lamang nilang gawin ay magtiwala at sumunod. Ganun din sa ating buhay, maaring hindi agad mawala ang problema, ngunit ang Diyos ay kumikilos kahit hindi pa natin ito nakikita. Habang ginagawa natin ang ating responsibilidad at naghahanda sa anumang darating, ilagak natin ang ating tiwala sa ating Panginoon. Siya ang ating tagapagtanggol at hindi niya tayo pababayaan. At yan po ating update sa panahon sa araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.